Ito na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Martes tayo ngayon, ikalabinsyam ng Nobyembre 2024. Sa ulo ng ating mga balita, Pilipinas magiging storm-free hanggang sa matapos ang Nobyembre ayon sa Pag-asa. 7 patay sa landslide sa Nueva Vizcaya, epekto ng hagupit ng bagyong Pepito. Epekto ng bagyong Pepito, hindi kasing tindi tulad ng kinatatakutan ayon naman sa Pangulong BBM. 44 na truck ng relief goods para maghatid ng tulong sa mga sinalanta ng bagyong Pepito bumiyahe na patungong Bicol. Manila LGU nakuha ang 2024 Seal of Good Local Governance. Higit 5 bilyong pisong halaga ng vape products na kabiskan ng Bureau of Customs sa nakalipas na 10 buwan ng 2024. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng mga balita, matapos ang 6 na sunod-sunod na malalakas na bagyo, pahinga muna ang Pilipinas. Asahan daw ang magandang kondisyon ng panahon hanggang matapos ang buwang kasalukuyan. Ayon kay Grace Castañeda ng Pag-asa, lumabas na ng PAR ang bagyong Pepito at walang nakikitang banta ng tropical cyclone na makakaapekto sa bansa hanggang sa November 30. Sa magtaya pa ni Castañeda, 1 hanggang 2 bagyo ang inaasang papasok naman sa PAR bago matapos ang taon. Si Pepito na pumasok sa PAR bilang isang matinding bagyo noong November 14, ang ika-16 na tropical cyclone ngayong 2024. Ito rin ay ika-4 na bagyo ngayong Nobyembre, kasunod ni Marce, Nika at Ophel. Mula October 21 hanggang sa kasalukuyan, simula kina Christine at Leon, si Pepito ang naging ika-6 na bagyo sa PAR sa loob namang ng 1 buwan. Malaki na itulong ng Sierra Madre Mountain Range ang pagpapahina sa bagyong Pepito. Yan sinabi ng Pag-asa Weather Division Chief na si June Galang matapos ang pananalasa ng super typhoon na unang naglandfall sa Catanduanes na siya rin pinakapinensala ng bagyo. Sa pulong balitaan sa Campo Aguinaldo, piniliwanag ni Galang, malaki ang naitulong ng bundok ng Sierra Madre. Kaiba ito sa kalupaan ng Catanduanes na hindi napahupa ang epekto ng bagyong Pepito. Maliban sa kabundukan, nakalatag mula sa Northern Luzon hanggang Central Luzon, nakatulong din ang bahagyang paghina ng bagyo, ang kabawasan ng moisture mula naman ng sumampa ito sa lupa. Dumaan yung bagyo sa buong Catanduanes, sabihin natin, hindi magmamatter yung size ng Catanduanes talaga. Pero kung kumpara natin dito sa may Sierra Madre Mountain, napakalaki niyan mula dito sa Northern Luzon, abot yan hanggang dito sa may part ng Central Luzon. Kaya yung mga malaking factor yung mga bundok doon para labis na mapahina niya itong bagyong si Pepito. So, Ayon pa sa Opito Katao naman, ang napaulat na nasawi sa Ambagyo, Nueva Vizcaya dahil sa landslide, dulot pa rin ng bagyong Pepito. Ayon sa Nueva Vizcaya Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, isang pamilya ang pinanggalingan ng 7 nasawi na kinabibilangan ng isang 8 taong gulang na bata, 2 babae at 5 kalalakihan. Namatay sila matapos matabunan ng gumuhong lupa sa kanilang bahay sa sitio Hokhuyon, Barangay Lamang kahapon. Dahil sa tindi ng mga pag-ulan sa lugar, lumambot ng lupa dahilan para tuluyan ng gumuho ang kanilang bahay sa sitio Hokhuyon sa Barangay Lamang. Tiniyak naman ng gobyerno na magbibigyan ng tulong pinansyal ang mga kaanak ng pamilyang nasawi. Sa atala ng PDRRMO, nasa 5 hanggang 6 na landslide ang naganap sa iba't ibang lugar ng lalawigan, dulot pa rin ng bagyong Pepito. Samantala,
Alinsunod sa direktiba naman ng Pangulong Bongbong Marcos, inilunsad ng Kamara de Representantes sa pangunguna ng Speaker Martin Romualdez. Katuwang ang Department of Social Welfare and Development ng Tabang Bicol Indoguragon Relief Initiative. Bahagi ang inisyatiba ang pagpapadala ng 24 na truck na puno ng relief goods at 750 million pesos na halaga ng pinansyal na tulong para sa mga lugar na apektuhan ng bagyo, kabilang na dito ang Catanduanes. Ayon naman kay Speaker Romualdez, ang mga truck na umalis kahapon ay patungo ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at Catanduanes. Sinabi ni Speaker Romualdez na ito ang mensahe ng ating Pangulo, ang Pangulong BBM, na tayo ay magkaisa at patunayang kaya nating pagtulungan at bumangon mula sa kahit anumang unos. Sinabi pa ng Speaker na alam ng Pangulo ang hirap ng ating mga kababaeng nasa lanta. Kaya't na magtutungo ito roon o magtutungo ang grupo para maghatid ng relief goods at tulong pinansyal. Kabilang sa nakapaloob sa inisyatiba, ang financial assistance payout magsisimula o nagsimula na ng November 18 ang pamamahagi ng pinansyal na tulong sa ilalim ng Assistance for Individuals in Crisis Situation o AICS program ng DSWD sa mahigit 150,000 na benepisyaryo sa buong rehiyon. Nagkaroon din ng mini Bagong Pilipinas Servicio Fair at yan po ay gaganapin naman sa November 21. Isasagawa yan sa magkakalob ito sa mga pangunahing serbisyo ang iba't ibang mga ahensya para sa mga residente, kabilang ang programa sa pabahay, pangkalusugan at kabuhayan. Yan daw po ay gaganapin sa Jesse Robredo Coliseum sa Naga City, Puerto Sports Complex sa Pili at BUPC Gymnasium sa Pulangi, Albay, kung saan inaasahan makikinabang ang nasa 10,000 katao. Magkakaroon din ng pamamahagi ng ayuda, isang convoy nga po ng 24 na truck na naglalaman ng pagkain, hygiene kits, damit at iba pang mahalagang gamit ang umalis na mula sa mababang kapunungan upang maghatid ng tulong sa mga apektadong lugar. 11 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Nagbabala naman ang pag-asa ng mas madalas pang paglandfall ng mga bagyo hanggang sa pagtatapos ng taon. Ayon sa Pag-asa Weather Division Chief na si Jun Galang, ito ay dahil sa nalalapit na onset naman ng amihan season. Bunsod na niyan ito, may tutulak sa vicinity ng Pilipinas ang mga tropical cyclone na mabubuo sa Pacific Ocean. At dahil din daw sa napipintong La Nina, mas tataas din ang tsansang tumama ang mata ng bagyo sa kalupaan ng bansa. And kapag ang prevailing wind natin, yung nakumpisa na yung northeast, which is malapit na mag-onset, talagang halos itutulak niya pababa lahat ng mga tropical cyclone na nabubuo dito sa may Pacific Ocean. Kaya expect natin mas maraming landfalling na bagyo towards the end of the year. Sa forecast naman ng Pag-asa, sinabi ni Galang na maaari pang tumama sa Pilipinas ang 1 hanggang 2 bagyo pagsapit naman ng Disyembre, habang hindi naman nabatid ng Weather Bureau kung magiging maulan ang pagdiriwang ng Pasko ngayong taon. Magandang umaga, Pilipinas! Ikinalungkot naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang ulat na meron pang isang nasawi sa pananalasa ng Bagyong Pepito sa Camarines Norte. Ayon sa Pangulo, ang may malagas na isang buhay ay may tuturing na ring marami. Magandang umaga, Pilipinas! Yan pa man, ipinagpasalamat pa rin ng Presidente na hindi nangyari ang gaya ng kinatatakutang epekto ng Super Typhoon Pepito. Kasabay nito, nagpasalamat din ang Pangulo sa lahat ng mga rescuer, mga lokal na pamahalaan at lahat ng tumugon upang maibsan ang epekto ng bagyo. Kailangan pasalamatan natin lahat ng mga first responder, yung mga LGU, lahat ng mga nagtatrabaho na pang-anim na nila ito. I'm sure that they are exhausted. I am sure that they have they continue to do and work as hard as they can. Kaya po nagpapasalamat sa kanila. At sa taong bayan din. At sila ay tumutulong at hanggat kaya at sinusundan naman ng ating mga bulletin kung sa kung ano kailangan gawin. Kaya kahit papano sa lakas ng Pepito ay hindi kasing sama ng aming kinakapalitan. It wasn't as bad as we should. Nilinaw naman ang Office of Civil Defense na wala pang naitatalang casualty ang pamahalaan dahil sa epekto ng Bagyong Pepito.
Ginawa ang naturang pahayag matapos mapaulat nga sa media na may isang nasawi sa Camarines Norte. Ayon sa Office of Civil Defense Assistant Secretary na si Cesar Idio, hindi pa kasi nakakarating ang opisyal na ulat. Pero sinabi ng opisyal, may nasawi nga na 72 taong gulang na biktimang pero yan daw po ay isang vehicular accident dahil sa nakalaylay na internet cable. Sa ngayon patuloy pa niya ang verification at pagmamonitor ng OCD sa pinsala at mga posibleng casualty dala ng bagyo. Na internet wire, so na-disgrasya po at namatay. Kinamatay po niya ay vehicular accident. So yun po ang natanggap namin at of course, part of our verification and validation ay tinawag po namin ito sa aming regional office para i-validate pa part. Tiniyak naman ng DSWD ang tulong para sa mga nasalanta ng Super Bagyong Pepito sa lalawigan ng Catanduanes. Sa programang 2x2 na napakinggan sa DCRH at sa radyo natin, sinabi ni Social Welfare Secretary Rex Gatilian, meron ng nakapreposisyon na 10,000 food packs bago pa man tumama ang bagyo. Pero maliban pa niya rito, inihanda na rin ng DSWD ang karagdagang 30,000 relief goods na dadalhin sa lugar. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin daw si Gatilian at ang Department of Human Settlements and Urban Development para naman sa rehabilitation ng mga nasirang kabahayan. Una, kami sa DSWD, meron kaming nilalabas na financial assistance na mga naghahalaga ng mga 10,000 pesos right after a storm para makatulong sa livelihood at yung pang-agarang pagpapaayos na mga dapat ayusin. Pero papasok rin ng DSUD, ng Department of Housing, kasi meron silang core shelter assistance. Dati-dati yung programa na yan nasa DSWD, pero nung nagkaroon ng DSUD, nalipat sa kanila dahil sila may technical expertise. So pinagsasama yon, yung assistance mula sa, financial assistance mula sa DSWD, tapos yung sa DSUD na mas malaki-laki ng konti sa pagkakaunawa ko dahil para sa repairs ng tahanan yon. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Hayward, California. Magandang umaga din sa Caballero family dyan po sa Davao City. Umapila ng tulong sa gobyerno ang mga lokal na pamahalaan sa Catanduanes matapos ang panalalasan ng Bagyong Pepito. Matatandang unang nagland po ng bagyo sa Catanduanes, partikular na sa bayan ng Panganiban. Inilahad ni Panganiban Mayor Cesar Robles kung gaano ang pinsala sa kanilang lugar dahil sa pagbagsak ng super bagyo. Ayon kay Robles, halos 500 kabahayan ang sinira ng bagyo at higit sa 600 individual naman ang kinakailangang ilikas. Napakalimitado po ng aming pondo rito. Halos paubos na din po ng pinagkakasya namin. Yung pang araw-araw yung pagkain ng mga pamilya na nasalanta dahil hindi rin naman sila makakapagtrabaho. At saka halos lahat ng mga bangka ng mga mangingisda namin sa coastal barangays nagkasira halos yung 50%. Gusto ko na rin samantalahin yung pagkakataon na manawagan sa ating mahal na Pangulo kung po pwede po na matulungan po kami rito kasi kailangan po talaga ng aking mga kababayan yung tulong. Samantala sa programang Damdamin Bayan, sinabi naman ni Baraca Catanduanes Mayor Samuel Lainez, bagamat sanay na sila sa bagyo, lubos ang kailangan nila ngayon na suporta mula sa pamahalaan. So we hope na mabigyan din ng tuon. Although nandito nga, Secretary Gatchalian is here and we are grateful to the President na nagpadala sa agad siya ng tulong dito. But we hope in totality, maiparating din maiparating natin sa mahal na Pangulo na sana magkaroon tayo ng magandang not necessarily na yung mabigyan lang natin ng relief, but paano makatayo yung tao afterward. Kasi ito, pag nagbigay tayo ng relief, ilang araw to. So sana medyo masustain lang natin para makatayo lang yung tao. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang assessment sa lalawigan para alamin ang lawak ng pinsalang idinulot ng Bagyong Pepito. Nananawagan naman si dating Interior and Local Government Secretary Menhor Avalos Jr. para sa pagpreserba ng kabundukan ng Sierra Madre. Ito matapos ang pananalasan ng sunod-sunod na bagyo sa bansa at muling nakita ang kahalagahan ng naturang mountain range. Iginiit ni Secretary Avalos na dapat mapreserba ito bilang natural na panangga sa mga malalakas na bagyo at makapagligtas ng milyon-milyon buhay ng mga Pilipino. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Yan po ang ating panawagan sa tuwi-tuwi na. Kaya nga po, muli nagpapasalamat po tayo sa mga tumatangkilik doon po sa programa
para sa pagpapanambalik ng sigla ng bundok, lalong-lalo na ang pagtatanim ng kawayan bilang economic mapper zone ng mga stakeholders sa bundok. Dinimok naman ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga lider ng pamahalaan at ang mga magiging pinuno ng bansa sa inarap na gamitin ang kanilang pananampalataya bilang gabay sa paglilingkod bayan. Ito ang pinapanawagan ng Pangulo sa kanyang talumpati sa 49th National Prayer Breakfast sa Malacanang kasama ang iba't ibang religious leader at mga opisyal ng gobyerno. Sinabi ng Pangulo, mahalaga ang pagkakaisa at pananalig sa Diyos, lalo na sa panahong nahaharap ang bansa sa matinding pagsubok. Our collective faith and prayer to the Almighty is the most powerful tool that we have to weather these storms and the destruction that they bring. And so it is with gratitude and a sense of purpose that I join this Philippine National Prayer Breakfast, or PNPB. The PNPB reminds us that leadership without faith is a ship without a compass. It will sail, but it will drift. True leadership, the kind that transforms people's lives for the better, is guided by wisdom and is rooted in faith and in God. Alas 4:20 ang oras sa buong kapuluan, pinaimbestigahan naman ni Senator Amy Marcos sa Senado ang malawakang pagbaha sa Bicol Region nitong kasagsagan ng Bagyong Christine at sinundan pa ng mga nagdaang bagyo. Formal na inihain ng Presidential Sister ang Senate Resolution No. 1226 na nag-aata sa Senate Committee on Public Works na magsagawa ng pagsisiyasat in aid of legislation kung anong nangyari sa mga flood control project ng Bicolandia. Nais malaman ni Senator Marcos kung sinong may pananagutan sa paglubog sa tubig baha ng buong rehiyon kahit may 132 billion pesos sa pondo ito para sa flood control simula pa noong 2018. Ayon sa kapatid ng Pangulo, malinaw na hindi nakarating sa mga nangangailangang komunidad ang bilyones sa pondo upang makaiwas sana sa malalang pagbahagay na epekto ng Bagyong Christine. Dahil niya sa kawalan ng transparency at pagtulog sa pansitan, maraming nawala ng kabuhayan at tahanan sa Kabikulan at meron pang mga nagbuwis ng buhay. Sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act, sinabi ni Senator Marcos, 31.94 billion pesos ang natanggap ng Bicol ngayong taon at halos 133 billion pesos naman sa nakalipas na 6 na taon. Pinagpapaliwanag din niya ang Department of Public Works and Highways kung bakit hindi naramdaman ang flood control project sa Bicolandia. Samantala, ipinahayag naman ng Department of Agriculture na ang retail price ng well-milled na bigas na 42 pesos kada kilo ay kumakatawan sa masaya at balansyadong pangangailangan ng mga Pilipino consumer at mga magsasaka. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., bagamat hangad nilang may baba ang presyo ng mga pagkain, isinaalang-alang din ang pangunahing mga stakeholder. Ito yung mga magsasaka at ang kanilang pamilya na walang sawang nagtatrabaho sa bukid subalit hindi ganap na natatamasa ang bunga ng kanilang paghihirap. Ipinagpa ni Secretary Laurel na bukod sa Vietnam kung saan mas mababa ang production cost, ang retail price ng well-milled rice sa Pilipinas ay mas abot kaya kumpara sa mga bansang pinagbulan ng bigas gaya nga ng Thailand at China. Nitong nakalipas na linggo, ang presyo ng well-milled rice sa bansa ay nasa pagitan ng 45 pesos hanggang 52 pesos per kilo, habang sa Thailand naglalaro ito ng 51.95 hanggang 132.75 at sa China naman nakapareho ang kalidad ng bigas ay nasa pagitan ng 44 pesos and 47 centavos at 88.86 naman per kilo. Sa tingin ng kalihim, ang well-milled rice na nasa 42 pesos kada kilo ay makapagbibigay ng masayang balansa sa ating layunin na makakuha ng disenteng kita ang mga magsasaka mula sa kanilang hirap sa pagsasaka, habang ang mga consumer naman ay makabibili ng abot kayang presyo ng pagkain, partikular ng bigas, ayon kay Secretary Laurel. Umaga, Pilipinas! Oy mga misis! Amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho by Dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge nyo, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
Alas 4:23 ang oras sa buong kapuluan, nakapagtala ng bagong record ang Bureau of Customs sa laki ng nakumpiska nitong ipinagbabawal na mga vape products sa unang 10 buwan pa lamang ng 2024. Umabot ng 5.07 billion pesos ang halaga ng nakumpiskang illegal vape product sa pinagding na pagpapatupad dito ng Bureau of Customs laban sa Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act o yung Republic Act 11900 at Customs Modernization and Tariff Act. Nangako naman ang opisyal ng BOC na ipagpapatuloy ang mahigpit na pagpapatupad ng delegasyon upang mahuli ang mga nasa likod ng vape smuggling. Kamakailan nagsagawa ng operasyon ang mga tauhan ni Customs Commissioner Benvenido Rubio sa isang vape shop sa San Pedro, Laguna kung saan 12.6 million pesos na halaga ng smuggled disposable vape ang nakumpiska. Kaya po naman, nakakumpiska ang Bureau of Customs ang iba't ibang vape device at mga pods sa nagkakahalaga ng 6.47 million pesos. Abril at Agosto ng 2024, sinira ng BOC ang bilyong halaga ng vape products na nakumpiska mula naman sa magkakahiwalay na operasyon. Iginit ng BOC ng pagbuwag sa smuggling network ay nanatiling pangunahing layunin ng ahensya, kaya't pinaiigting nito ang intelligence sharing at mas mahigpit na pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno tulad ng Bureau of Internal Revenue at Department of Trade and Industry, ganyan din ang mga pribadong stakeholder. 25 na makalipas ang alas 4 ng umaga, 10 taong gulang na bata patay naman matapos makalmot ng aso. Uy, totoo pala yung report kanina ni Jesus, ano ha? Department of Health nagpaalala laban sa rabies. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Roger Bawa. May buntag mo, Jun. Naglunsad ng contact tracing ang City Health Office, Tagum City matapos may talang pagkamatay ng isang 10 taong gulang na bata noong Nobyembre 17, 2024 sa Barangay Bagupues, Tagum City, Davao del Norte matapos itong nasugatan ng kalmutin ng aso ng kailang kapitbahay. Sa pagsusuri, nakitang may sintomas ng rabies ang bata na pag-alaman ng isang buwan para kalmot ang bitima, ngunit hindi ito sinabi sa kanyang mga magulang. Samantala nanawagan si Dr. Arnel Florento, head ng Tagum City Health Office sa social media sa mga magulang na himukin ng kanilang mga anak na kausapin sila kung sila ay nakagat o nakalmot kahit gaano man ito kaliit. Wala pang opisyal na pahayag ng City Health Office Tagum, ngunit ipinapaalala nila ang mga dapat gawin sakali makagat o makalmot ng hayop na may rabies tulad ng paghuhugas ng sugat, agarang pagkonsulta sa doktor at pagkumpleto ng iniresitang gamot. Pinapayuhan din ang mga nag-alaga ng hayop na pabakunahan nila ito at huwag hayaang gumala sa labas. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! 26 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Nakasama naman ang lungsod ng Manila sa 2024 awardees ng Seal of Good Local Governance ng Department of the Interior ng Local Government. Nakuha ng administrasyon ni Mayor Hani Lacuna Pangan ang unang Seal of Good Local Governance Awards matapos ang maraming taon. Ang SGLG Award ay kumikilala sa mga lokal na pamahalaan na maghusay sa iba't ibang larangan ng pamamahala. Sinuri ang pagganap ng Maynila sa ilalim ng komprehensibong pamantayan kabilang ang financial administration, disaster preparedness, social protection, health compliance, sustainable education, business-friendly peace and order, yan din yung environmental management, turismo, cultural development at youth engagement. Ayon sa alkalde, hindi biro na magawa ng Seal of Good Local Governance. Samantala may 8 barangay naman sa lungsod ang endorso din para sa individual na parangal ng SGLG. Kabilang dito ang Barangay 103 at 6 sa District 1, Barangay 186 sa District 2, Barangay 300 naman sa District 3, at Barangays 572, 425, 480 at 566 sa District 4. Congratulations sa mga barangay kapitan at kay Mayor Hani. Samantala, Dagupan City, suspindi pa rin ang klase ngayong Martes dahil naman sa baha. All levels po yan, ha? Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantosyo kabasanid si Kamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy.
Alas 7 ngayong umaga nagpalabas ng abiso ang San Nicolas MDRRMO na pinangungunahan ni Mr. Shalom Balulong na pansamantalang sarado ang Villa Verde Road, bunsod ng mga landslide dulot ng pananalasan ng Super Typhoon Pipito. Sa ngayon nagpapatuloy pang ginagawang clearing operation sa lugar katuwang ang DPWH upang muling madaanan ng nasabing kalsada na siyang shortcut na daanan ng mga patungo at mula sa Cagayan, Isabela at Nueva Vizcaya papasok at palabas ng Pangasinan at maging sa Tipilex. Kaya't pinapayuhan ng mga motorista na gamitin na lamang muna ang dating daan, ang San Jose Nueva Ecija Road patungong Cagayan Valley. Ito si Freddy Pajardo Aristarte Taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Asahan naman ang pagsipa ng presyo ng gulay, partikular na yung mga inaangkat mula Benguet dahil sa Tasingil sa Subic Clark Tarlac Expressway o yung SCTEX. Sinabi ni Rudy Bulawan, presidente ng Benguet Vegetable Truckers and Traders Association, wala silang magagawa kundi patong ang presyo sa gulay dahil sa tumataas na toll hike. Malaki daw kasi ang epekto nito sa inilalaan nilang budget sa bawat biyahe ng mga truck. Bawat po kasi pagtaas ng toll free at yung mga pagtaas ng diesel, yan po ay malaking epekto sa finance ng bawat truck ng aming mga members. So sa madaling salita po, madadagdagan yung binabudget namin bawat biyahe ng truck at ang bottom line nito at ang domino effect nito, idadagdag po namin whatever amount na idadagdag doon sa expenses namin ay madadagdag po sa presyo ng gulay. Maliban pa rito, may naasahan ding epekto sa presyo ng mga produktong pang-agrikultura ang sunod-sunod na pamiminsala ng bagyo. Kaya naman sabi ni Bulawan, posible niyang maramdaman ng mga mamimili ang pagmahal ng presyo ng gulay, lalo na ngayong holiday season. No choice po kami kung hindi sumunod sa patakaran nila. Kaya lang, yun na nga po, may isushoulder na ng consumers kung whatever na idinagdag nila. May dadagdag po yun sa presyo ng gulay natin. Samantala, nagsasagawa naman ng isang nationwide survey ang Department of Trade and Industry at Boston Consulting Group o BCG para sa isang libreng pag-aaral na makatutulong sa ating mga micro, small and medium enterprises o mga MSMEs. Layunin ng survey nito para sa mga MSME na malaman ang mga hamon at oportunidad ng MSME sector para makagawa ng mas epektibong programa sa mga maliliit na negosyo sa bansa. Kung ikaw ay isang entrepreneur, ito ang chance mo para magsalita at magbigay ng kontribusyon. Ito ho yung QR code na pwede ho ninyong gamitin para po dito sa survey na ito para po sa mga MSME. Sagutan po ninyo yung survey. Gamit po ang inyong cellphone, camera, i-scan po ang QR code na makikita ninyo sa ating screen. Pakilabas naman na RHTV yung QR code ng MSME. Simple lamang at mabilis lamang po ang turang survey at mananatiling confidential ang inyong mga sagot. Huwag na pong palagpasin hanggang Miyerkules. Bukas na lang, November 20, ang survey na ito. Kung may mga katanungan tungkol sa MSME o MSME survey, bumisita lamang po sa Facebook page ng DTI Philippines. O ayan i-scan nyo ho yan para masagot ho ninyo yung pong mga concerns na kinakailangan ninyong matugunan. Oy mga mamis! O pwede ho tayong mag-laundry day today ha? Kunot no ka ba kapag makapit, malupit at madikit ang bantya? All you need is pride, ba't mapahirapan ang self-concept pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay-Away Formula, tanggal na matitinding mancha based on sa chocolate mud and sabon with cotton. Gawa po ito ng ACS. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Construction worker sa naksak ng tari ng manok. Matapos sa mainit na pagtatalo sa pusta sa Sabong, yan po ay sa Giporlos, Eastern Samar. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Dahil sa mainit na pagtatalo sa pusta sa sugal ng mga manok, isang construction worker sinaksak ng tari ng manok, ginagamot sa ospital.
Kilala ng PNP ang biktima si Iman, 52 anyos, residente ng Barangay Cotico, Tipurlos, Eastern Samar. Kilala ang suspect na si alias Ray, 27 anyos, kabarangay ng biktima. Nangyari sa Lintala City 20 ng gabi sa Barangay Cotico, Tipurlos, Eastern Samar. Sa investigasyon ng PNP, bagong insidente nag-inuman ang biktima at suspect sa bahay ng kanilang kapitbahay. Dito na pag-usapan ang pustahan ng sabong ng manok sa Barangay Parina, Kakfit Arena sa Laturang Bayan. Nagkaroon ng mainit na pagtatalang dalawa na mantog sa pagbunot ng tali ng manok ang suspect at sinaksak ang biktima, tinamaan sa kaliwang dibdib na may lalim na 8 pulgada. Itinakbo ang biktima sa ospital para malapatan ng kakulang lunas, samantalang suspect aresto sa kinasang hot pursuit operation ng kapulisan at ang tali ng manok na ginamit sa krimen. Mula dito sa DYV Lacson Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy Angay-Angay. Nako, talagang kumukulot ang ating boses, ha? Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 34 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Sa lahat ng mga may lakad, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl na alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona. Ginagamit yan for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Malalawakin pa ng SM Prime Holdings Incorporated ang SM Mall sa bansa hanggang 10 million square meters pagsabit po ng 2025. Ayon sa SM Prime, naragdagan nila ng higit sa 500,000 square meters ang gross floor area ng kanilang mga mall portfolio sa pamamagitan ng 4 na bagong SM malls na magbubukas sa susunod na taon. Pinakamalaki dito ang SM City Santa Rosa, magbibigay ng 190 square meters. Ang SM City Lawag at SM City La Union, meron namang tig 113,000 square meters. At ang SM Zamboanga, magdaragdag ng 91,000 square meter sa kabuuang gross floor area ng SM Mall. Sa mga susunod na taon, pinaplano pa rin ng SM Prime ang pagpapalawak pa ng kanilang mga mall hanggang sa mga probinsya. Target nilang makapagpatayo ng hanggang 100 mall pagsapit ng 2027 mula sa kasalukuyang 87 malls na may gross floor area na 9.4 million square meters. 12 naman ang patay sa PNP Drug Enforcement naihatid na sa kanilang mga pamilya. Pangulong BBM kinilala ang kabayanihan ng mga ito. Detalye na balita mula kay Jun Di Bakutang, RA19. Assalamualaikum, Jun. Alaikumussalam, Kulang Angel. Naihatid na sa kanilang bayan ang 2 miyembro ng PNP Drug Enforcement Force na napatay sa drug bypass operation na nawi sa engkwentro sa crossing Simway Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte nitong November 15 ng taong kasalukuyan na kinilalang sina Police Corporal Kurt Sipin at Patrolman Rosalyn Bulyas. Nagpaabot naman ng wreaths o arrangement of flowers at pakikiramay sina President Ferdinand Marcos Jr., SILG Juanito Victor Remulla, CP o Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil, Probar Regional Director Police Brigadier General Romeo Macapas at Police Drug Enforcement Group Director Police Brigadier General Elizer Mata sa dalawang itinuturing ng mga bayaning Philippine National Police. Kasalukuyan nakaburol na sa kanilang lugar ang dalawa na magugunitang kabilang sa miyembro ng Police Enforcement Drug na naglunsad ng drug bypass operation sa crossing Simway kung saan ang laman ng mga drug dealers. Kasalukuyan namang nagpapagaling ang dalawang pulis na sugatan. Habang dalawa sa mga sugatang drug dealers ang hawak ngayon ng PNP DEG, habang na-recover naman ang 6.8 milyong halaga ng shabu na nakatakda sanang ibebenta ng mga drug dealers na nagbalat kayong otoridad. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makuta para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Jun. Sokran.
Masaya namang binalita ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of Bacoor na lumago ang gross gaming revenue at GGR na local gaming industry ng 37.5% sa third quarter ng taon. At na umabot na sa 94.61 billion pesos ang kita nito mula sa 68.79 billion pesos na GGR na itatala tuwang o taon-taon. Ayon kay Bacoor Chair at CEO Altenco, pangunahing nagdala sa pagtaas ng GGR ang sektor ng electronic gaming o e-game na tumaas sa kahangahangang punto na 464.80 o 38% kung ikukumpara noong nakaraang taon. Sinabi ni Tenco na ang impressive performance sa isang malakas na indikasyon na ang paggamit ng modernong teknolohiya at mga mobile gadgets sa paglalaro upang makapaglibang ay patuloy na gumaganap ng mahalagang papel sa paghubog ng kinabukasan ng gaming o paglalaro hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Nagpahayag din ng kumpiyansa si Tenco na ang e-game sector ay patuloy na magpapaunlad ng kita hindi lamang po ng gaming kundi pati sa shopping at entertainment. Samantala, mga lisensyadong kasino naman ay nananatiling pinakamalaking contributor sa ikatlong quarter ng GGR ng Bacoor. Nagkaloob ito ng 50.72 billion pesos. Sa kabila ng 2.27 na pagbaba sa performance ng kita kumpara sa 51.90 billion pesos noong nakaraang taon. May paalala naman si Senator Bongo sa publiko, huwag maliwalain ang mental health o mga concern sa karamdaman sa pag-iisip. Ayon kay Senator Go, ang chair ng Senate Committee on Health, marami tayong mga kababayan, lalo na yung mga hinagupit ng 6 na sunod-sunod na malalakas na bagyo, ang hindi maiwasang mag-isip, malungkot, ma-depress, magkaroon ng iba't ibang karamdaman sa pag-iisip. Lalong-lalo na yung ngayon palang bumabangon pagkatapos siraan na naman ang bahay mo, susme, saan ka nga naman pupunta? Sinabi pa ni Senator Go sa kanilang iniisip ngayon ay kung paano makababangon mula sa kalamidad. Lalo pat papalapit na naman ang Pasko. Ito ang dahilan kung bakit kinukulit ni Senator Go ang PhilHealth dahil sa kulang ang serbisyo nito at kinakalampag para tumupad sa pangako ng mas magandang benefit package sa mga mahihirap na Pilipino, lalong-lalo na sa mental health. Samantala, nananawagan din ito sa mga biktima ng kalamidad, huwag magdalawang isip na magtungo sa mga ospital at dumulog sa pinakamalapit na malasakit center kung sila ay may ganito ng klase ng pakiramdam. Pumalay kumikilos upang martial ba naman ang reklamo ng mga flying booters kasama ang lungsod na Makati. Ayon ito kay Senator Amy Marcos, detalye ng balita mula kay Raymond Dadpaal sa RH28. Raymond, good morning. Kumikilos na ang Commission on Election o COMELEC laban sa reklamo ng mga naglipa ng flying voters tungo sa 2025 national at local election. Ito ang binigyang katiyakan ni Senador Amy Marcos na siyang sponsor ng 2025 budget ng COMELEC. Sagot niya ito sa pagtatanong ni Senador Nancy Binay sa record ng COMELEC sa mga bagong registrants at transferees sa Makati. Ayon kay Senador Amy, ang mga bagong rehistro ay 18,555 habang ang mga transferees mula sa ibang lungsod at bayan ay 38,031 para sa kabuang 56,586 na bagong botante. Ipinagtataka ito ni Binay dahil kung kailan nabawasan sila ng 10 embo barangays at nalipat ng Taguig ay dito naman dumami ang mga bagong botante. Narito si Senador Amy Marcos. Sa Makati, yung bagong rehistro ay 18,555 sa 2 distrito. Pero yung transfer mula sa ibang syudad, ibang munisipyo, nasa 38,031. Kaya kung idadagdag yung dalawa, yung bago at saka transfer, nasa 56,586. Ganito rin umano ang sitwasyon sa lungsod ng San Juan na tumaas ng 32% ang bilang ng kanilang mga botante kumpara sa ibang mas malalaking lungsod sa Metro Manila. Ayon kay Senador Jinggoy Estrada, mahirapan ng may manalo na iba sa San Juan dahil may 30,000 flying voters ang kanyang tinawag na GAGO na kanilang alkalde. No other candidates from other parties will never have a chance of being elected as public officials in San Juan. Laging kung sino man ang sabihin ni nung gagong mayor namin doon, yun lang ang boboto nila. Wala nang pagkakataon dahil meron sila 30,000 flying voters. O ito pa,
Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpas. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 43 ang oras sa buong kapuluan. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Las Vegas, Nevada. Evan lang, kumusta na ho kayo? At sa lahat po ng mga suki natin nakikinig sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Japan. Ohio gozaimasu sa ating mga suki dyan po sa Japan. Magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong at dyan po sa Taiwan. Kumusta na po kayo? Magandang umaga, Pilipinas! Bago ihunin nyo ng Pilipinas, huwag na magbaon ng imported na tsokolate. Tangkilikin po natin ang gawang atin. Tangkilikin natin po itong produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce sila ng dekalidad na kakao beans. Pinaprocess po yan para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935 at saka yung may mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate, pwede nyong i-verify sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw materials sa ginamit dyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Ulitin natin ha, 0919-095-5935 o dili kaya sa tangerinechocolate.ph. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ito po 100% gawang lokal but taste and looks global dahil ito talaga ay sinuportahan ng Department of Trade and Industry at ng Department of Science and Technology para maging world class ang dating. Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Tangerine chocolate, 100% gawang Pinoy. Kaya sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Magandang umaga, Pilipinas! Magsisimula na ngayong alas 6 na umaga ang halos pisong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ito ay matapos naman ang 3 linggong magkakasunod na oil price hike. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, 85 centimos ang tapyas presyo sa kada litro ng gasolina, 75 centimos naman sa diesel. May bawas din na 90 centavos per liter ang kerosene. 45 na makalipas ang alas 4 na umaga. Impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 46 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oras na para tayo naman ay mag-ultabayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado po ng doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration. Ano ba itong ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactose-3 plasma. Galing po ito sa napakahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po mga testimonial o kaya mga kwentong kutsero. Mahabang clinical trial po ang dinaanan po nito. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactose-3 plasma. Kaya po napaka-potent po nito, napakabisa sa pagtataboy po ng mga toksin sa ating katawan. Ang ginagawa nito, pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Ang tawag po nila dyan ay commander ng ating immune system. Kung kaya't habang tayo natutulog, gumagana po yan para maitaboy ang mga toksin sa ating katawan, magkaroon tayo ng panibagong sigla ng ating immunity. Nakatulog ka na ng mahimbing, gumandang yung mood sa kinabukasan, lumakas pa ang inyong immune system. Kaya sa panahon na matindi ang hamon sa atin ng pagod, puyat at stress, kinakailangan natin ng katuwang. Yan nga po ang Ultabayo. Available po yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po yan sa Tioxis Health Measures. Para po sa inyong mga concerns, po pwede kayong tumawag sa 0917-110-6580. Available din po yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero ang mahalagang paalala, huwag mo natin kalimutan, ang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Ikinababahala naman ang Comadrona Party List na kulalat ang Pilipinas kung ang pag-uusapan ng estado ng healthcare para sa mga kababaihan. Binanggit ng ang Comadrona Party List nominee na si Tini Piona Itona ang Global Women's Health Index for 2022 kung saan pang 73 ang Pilipinas mula sa 143 na mga bansa. Ang score natin ay 46.52, mababa kaysa sa 53.7 na global average. Naging sukatan sa nasabing index ang preventive care, emotional health, opinion of health and safety, basic need at individual health.
Sa East at Southeast Asian region, sinabi ni Attorney Aitona, pangalawa ang Pilipinas sa pinakakulelat. Sa unahan ng Myanmar na may score na 43.89%. Habang nasa tuktok naman ang Taiwan na may score na 72.06. Sinusundan ang Japan, South Korea, Vietnam, Singapore at China. Ayon sa kontrol ng party list, kailangan talaga ng kagyat na aksyon ng gobyerno upang maiangat ang ranking ng Pilipinas kabilang ang paglalaan ng sapat na pondo at suporta sa healthcare. Dapat din na niya ang pagtuunan ng pansin ng preventive care sa mga kababaihan, lalo at 1.5% lamang niya ng mga Pinay ang nasusuri o nagpapates laban sa kanser. Binigyan din pa ni Attorney Aitona ng kontrol ng party list na ang sinasabi ng Philippine Cancer Society Project Director na si Romeo Mercaida, na kabilang sa dahilan nito ang napakababang health literacy at cultural phenomenon kung saan prioridad lamang ang kalusugan ng mga bata at ang nagtatrabaho nilang mga mister. Alas 4:50, today at BJMP, nagkasanaman ng sorpresang drug test at paggalugad sa mga jail facilities ng Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumila, ang RH 37. Danny, good morning. Upang matiyak na malinis ang lahat ng PDL na wala nakakapasok na illegal na droga sa loob ng kanilang kulungan, nagkasa ng serye ng suppressant drug test at paggalugad ang PDEA at BJMP sa mga jail facilities sa Bataan. Alinsunod ito sa programang Operation Greyhound ng BJMP. Muling na isakatuparan nila ang misyon ng magkasanib na puwersa ng dalawang ahensya ng pamahalaan, katuang ang K9 Unit at BJMP Region 3. Ginalugad ng mga otoridad ang lahat ng jail facilities. Kalinsabay nito ang suppressant drug test sa mga person deprived of liberty o PDL. Sa operasyon, nagdigatibo naman sa presensya ng illegal na droga, paraphernalia at mga kontrabando. Negatibo sa drug test ang mga PDL sa lahat ng jail facilities sa Bataan. Danny Kubilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May aba-aba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Posibleng mawala ng trabaho ang nasa 200 tauhan ng Office of the Vice President dahil sa pagmamatigas ni VP Sara. May paliwanag ang 2025 budget ng kanyang tanggapan. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jefferson Conghun, hindi nila kasalanan ang posibleng epekto na ito sa budget cut sa operasyon ng OVP. Sinabi pa ni Conghun, ilang beses nilang binigyan ng pagkakataon si VP Inday Sara para magpaliwanag pero patuloy na pagtanggi ito at hindi dinetalye kung paano gagastusin ang pondo. Where do you stand right now there? Yung 200 plus na sinasabi ni Vice President Sara na mawawala ng trabaho, well, responsibility niya yun. That's yung kanyang budget. The problem is, hindi niya ginastify yung budget niya. So it's her responsibility. Sinabi niya, bahala ang Kongreso, tapos ibabalik niya sa Kongreso yung mawawala ng trabaho. In the first place, kung ginastify niya yung budget niya at inayos niya yung paggamit ng pondo ng pamahalaan, walang mawawala ng trabaho at maayos yung trabaho ng Office of the Vice President. Magugunitang inadapt ng Senate Finance Committee ang bersyon ng Kamara na 1.3 billion pesos budget cut sa 2025 budget ng OVP dahil naman sa pagpipigo ng pangalawang Pangulo na magsumite ng kinakailangang mga dokumento. Magpapanukala naman si Senator Amy Marcos sa mga amendments para sa patuloy na pagpupondo ng social programs ng Office of the Vice President. Ito'y matapos na agad na maaprobahan ng Senate Finance Committee ang 2025 budget para sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte in less than 10 minutes. Ayon kay Senator Amy, kailangan ibalik ang mga tinapyas na pondo ng OVP lalo't maraming nangangailangan na tumaasa din sa naturang tanggapan. Ibinunto pa ni Senator Amy na ang tanggapan ni BP Inday ang sumasalo sa mga nangangailangan na hindi kayang asistihan ng Department of Social Welfare and Development at ang Department of Health dahil na rin sa kakulangan ng budget. Matanda ang inadapt ng Senate panel ang desisyon ng Kamara na bawasan ng 733 million pesos na budget ang OVP mula sa orihinal na panukalang 2 billion pesos. Nagbabala rin ang BP Vice President na nasa 200 mga empleyado nga ng kanyang tanggapan ang maaaring mawalan ng trabaho kung maaprobahan ang tabyas budget sa ilalim ng General Appropriations Act. Una nang mampila si Senator Marcos sa kanyang mga kapwa mambabatas na bigyan ng courtesy approval ang tanggapan ng Vice Presidente gaya ng ibinibigay naman sa tanggapan ng Pangulo.
ang wina-workout namin, nagulat na kami kasi wala naman nagsabi, biglang nandun sa papel na nabawasan. Kaya ako, propose ako ng mga amendments para sa mga social work na ginagawa nila na kawawa naman yung mga tao na humihingi ng tulong, kailangan talaga ibutang na liwa, i-restore yung mga pinagtatanggal. Kasi maganda naman ang ginagawa, hindi naman nagkakampalan lahat ng DSWD, ng DOH, syempre parating kulang. So malaking bagay yung mga opisina ni VP. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga Pilipino, sa mga OFW dyan po sa Papua New Guinea. Ay, sa mga seafarers natin, saan man pong panig ng mundo kayo naroroon ngayon, ingat po kayo ha. At muli, maraming salamat po sa inyong tulong para mapalakas po ang ating dollar reserves ha. Muli, magandang umaga po sa mga suki nating mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, Pilipinas! Batiin ko muna ng happy birthday yung maganda kong pamangkin ha, si Lotus Erica Encio Inojales. Ayan ha. Si LE ay isa ho sa mga magaganda kong pamangkin. Siya po ay financial advisor ng Sun Life at manager din. Meron na ho siyang 3 chikiting. Ayan ha. Happy birthday LE. Samantala birthday din yung pogi kong pamangkin naman, si Bowie Cuerpo. Ayan ha. Bowie, happy birthday ha. Pagbubutihin mo at meron ka ng mga chikiting ha. Konting sipag ha, para magkaroon ng magandang kinabukasan ang iyong mga anak. Kahapon po naman ay birthday ni Justice Max De Leon. Justice Max De Leon, binabati ka ng mga justices mula po naman dyan po sa Visayas. Kumusta ka na daw? At congratulations naman sa bagong presiding justice ng Court of Appeals. Ang magandang may bahay naman ni dating Chief Justice Dado Peralta, si Justice Audrey Peralta. Congratulations po sa inyo ma'am ha, sa inyong bagong tungkulin bilang presiding justice ng Court of Appeals. Congratulations ha. At saka magandang umaga din po syempre sa ating mga midnight singers. Ano ha? Kumusta na ho yung midnight singers natin dyan sa San Diego, California, na busy pa rin ho para sa kanilang mga roadshows dyan po sa Las Vegas, Nevada, sa San Diego at saka dyan po sa pupunta pa yata ito ng New York, ano ha? Ayan ha, sa ating Midnight Singers. Magandang umaga kay Mayor Sana Mendoza at kay Congressman Ador Plato ng Bulacan. Magandang umaga, Pilipinas! Si Dr. Teresita Fortuna, ang Pangulo po ng Kolehiyo de Muntinlupa, kasama na natin, at saka si Engineer Luelito Perolino para po naman sa robotic spears. Mayroon nung sila, ba? Dati trade pair lang yung mga binibita natin ngayon. Meron tayong robotic spare. Dr. Fortuna, magandang umaga po sa inyo. Hello, Doc. Magandang umaga, Kuya Angel. Makikikuya na rin ako. Ayan, oo. Doc, meron kayong robotic spare dyan po sa Kolehiyo de Muntinlupa. Bakit? Meron na ho ba tayong BS Robotics dyan? Sana nga, gusto ko nga mag-offer na kami ng robotics engineering, pero hinihintay pa rin namin yung CMO ng CHED para makapag-offer tayo. Not unless na meron tayong ng CHED na CMO, mahirap mag-offer pag hindi sasagutan ng UNIFAS. Kasi kung hindi siya under ng mga programs na recognized ng CHED so far, baka magka-problema tayo sa free higher education. But right now, parang nagiging major subjects yan ng mga bata at malaki ang tulong. Meron tayong robotics fair starting tomorrow. Pero ang tinatarget pa namin ngayon ay ang mga elementary, high school. Pero meron na rin college. Oo. Nung nag-start tayo ng 2018 ay mga bata pa lang Pero ngayon, pati ang college, nagjo-join na talaga. Ma'am, pag sinabi nating robotics engineering, anong aspeto ho ng robotics ang inyong tinitingnan? Yun talagang pagbuo na ng robot o bubuo lang tayo ng mga parte? Ano yung nakikita ho ninyong program relevant para ho sa mga Pilipino?
Actually, kasi ang study ng robotics engineering, maraming program magkakasama eh. May mechanical engineering, sabi na nila, may mechatronics, may electrical, may electronics engineering. Magkakasama yon. Pero right now, nandun tayo sa, well, yung ibang school, nandun pa lang tayo sa advocacy. Gusto namin na yung mga bata, pero yung iba talaga nagdi-develop na. So, may mechatronics na ho kayo? Part yun ng subject ng mechanical engineering. Pero not as a course. Kasi ang BS Mechatronics, medyo doon yun eh. Pero mayroong mga schools na nag-offer na yan. Pero ang ating mechanical engineering program, meron yan. Kaya nagkakatulong-tulong sila. Ginagawa namin to para yung mga kabataan, medyo magising natin sa science courses. Yung STEM na tinatawag natin. Kaya noong 2018, ang naalala ko, mahigit lang 100 yung aming students. Yung school, NGL ay engineering school. We only offer engineering courses and architecture. Okay. Pero ngayon, after 6 years, nasa 2,600 na yung students. Kaya yun yung sabi ko parang indicator na with having the robotics fair, nakukuha mo yung creativity ng mga bata. And then, well, makikita nila yung potential talaga ng technology. That's why we are continuously offering this robotics fair. Ginagawa namin to every year sa tulong din ng DOST at saka ng City Government of Muntinlupa. Dr. Fortuna, babalikan kita ha. Si Engineer Perolino muna, ang co-chair po ng robotics fair. Engineer, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Angelo, at saka magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood po ngayon. So, lahat po ng estudyante dyan kumukuha ng engineering, Tama po. Isa ho kasi sa pinakamahirap na, and actually hindi mahirap, pero hindi lang appealing sa mga nag-aaral ang math, Hindi ka ba pwedeng mag-pursue ng isang engineering program kung mahina ka sa math? Actually naman po, sir, pwede naman po. Pero syempre po kasi bilang isang inhinyero, dapat marunong po talaga tayong kumbaga magkalkula, kasi po ito po talaga yung parang bread and butter ng engineering. In order for us to design let's say something, dapat po talaga yung engineering design at saka critical thinking skills po natin is talagang nandoon po talaga. So but technically speaking po, when it comes to math, wag po sanang matatakot yung mga bata natin, dahil parte po talaga, maski naman po ng high school, ng elementary, nandyan po yung math eh. So, yun lang po yung masasabi ko. Wag po matatakot yung bata na medyo nakakatakot mag-engineering kasi natatakot sila, baka bumagsak sila dahil sa math, di ba? So, yun lang naman po yung natin. So, yun lang po. Wag po talaga matatakot yung mga bata. Sir, yun lang. Bakit Singapore ang galing sa math, Taiwan magagaling sa math, pati nga sa Thailand, di ba, ang gagaling na rin nila sa math. Ano ba yun? Dahil tinuruan sila ng mga Pinoy teacher para sa gumaling sila sa math, or so what's the reason why kahit nga sa mga survey, Dr. Fortuna, na pag-iiwanan tayo? Engineer, kayo, paano kayo na-motivate na magkaroon ng interest sa math? Actually po, simula pagkabata po kasi talaga, maybe because ang gusto rin po ng magulang ko po para sa akin is maging engineer. So nandiyan din po talaga yung motivation coming from the environment, and actually yung motivation nyo rin po sa sarili ninyo, na gusto mo talaga mag-pursue ng subjects po or ng mga kurso na related sa math. Pero ayun nga rin po, ang sabi ko nga po kanina, pwede naman po lahat, lahat po ng mga bata ngayon, yun nga po ini-encourage po namin ngayon, na kaya po kami merong robotics fair para ma-encourage po yung mga bata na mag-take ng mga courses related sa STEM. So yan po yung isa sa mga vision po namin, kaya po namin almost every year po na inaano po itong robotics fair. At what age usually natitrigger yung interest ng bata dito sa robotics, Engineer? Well, actually sir,
Kasi po itong robotics fair, ang masasabi ko na lang po dito, sir, pati elementary, no? Ngayon nga po medyo proud nga po kami kasi maski elementary po at saka high school, no, incorporated na doon sa curriculum nila. So doon sa lungsod ng Muntinlupa, yung robotics po talaga. So talagang ang ginagawa po namin talagang yung creativity po ng bata, pati yung critical thinking skills, no, talaga pong inaano po talaga namin siya. Inilalagay po or ini-instill po talaga namin sa mga bata para po sa murang edad pa lang ma-open na po sila doon sa engineering at saka doon sa design. Maraming mga competition globally for robotics. How far are we pag ikukumpara ho sa kanila doon sa mga kapitbahay natin? Well, hindi naman po sa hindi naman po sa pagmamayabang, no, pero itong si CDM po is nag-ano na po tayo CDM has been the representative po of the Philippines in the VEX Robotics competition for the last 2 years. And hindi naman po sa pagmamayabang, CDM po last year has become the 6th place po doon sa ating VEX competition worldwide. Saan ginanap yung huling competition, engineer? Ginanap po ito sa Houston, Texas po. Ba, talaga ha? Gano'ng karami ang lumaban Yes, bukod sa mga pinadala ng Colegio de Muntinlupa? Sorry po sir, sorry. Gano'ng karami ang pinadalang competitor? Go ahead po, ma'am. Sorry. Sige, ma'am, si Dr. Fortuna, ma'am, gano'ng karami yung mga pinanlaban natin doon? May pinadala tayong 5 member ng team. Okay. Ay sinasabi kasi ni engineer, talagang natutuwa kami dahil nanalo kami to represent the Philippines. Kaya twice na tayo yung lumaban sa US. 2 times. Ang nagre-represent ay Colegio de Muntinlupa. Nakakatuwa nga Okay. Kasi siyempre dinaganap yan sa school. Pati yung aming mga estudyante na motivate. At talaga namang dati nanonood lang sila, ngayon talagang lumalaban na rin ng husto. In fact, yung starting tomorrow, meron din tayong mga workshop. Nag-share tayo And ini-encourage natin yung mga bata, elementary, high school na mag-join para makita nila how is this being done. And libre naman yun Kaya nga sabi ko, nagpapatulong kami na malaman ng marami na yung robotics fair na yun ay para sa lahat. Hindi. So, hindi lang ito sa mga taga Muntinlupa. This is open for everyone. No. Okay. Yes. Oo. Kaya we need your help. Kaya nga sabi ko, sana makatulong, magpatulong kami sa inyo. Opo. Ilang araw itong robotics fair natin, ma'am? 3 araw. Starting tomorrow hanggang Friday. Oo. Okay. Meron din kaming mga seminar para sa mga teacher. Meron din silang workshop. Kasi yung ibang school, wala hindi pa talaga nag-start. Okay. So in our case, yung medyo nandun na sa advance, meron na rin kaming another set of workshop. Yung beginners, meron din. Di ba nakakatuwa? Kasi ang robotics naman is just a prelude to automation. Di ba? Yung mga manufacturing. Yes, instrumentation and control. Oo, yan ho yung kinakailangan ngayon. Actually, ibang level na ng skill ang kinakailangan improve natin. Yun nga, mechatronics, robotics, instrumentation and control. Na hanggang ngayon ho, hindi masyadong nabibigyan ng pansin sa Pilipinas. Kaya siguro with this program na isinusulong po ng Colegio de Muntinlupa, mas marami pang mga kabataan o mga eskwelahan ang makapag-offer ng ganitong programa. Dok, saan nga pala itong Colegio de Muntinlupa? Nasa Sukat. Sukat, Muntinlupa, city. Okay. Pag galing ka ng Manila, turn left sa Sukat exit. Yun matatanaw mo na ito yung may mataas na building. Sabi ko nga sa iyo this is well equipped, no? Sabi nga hindi naman sa pagmamalaki, sabi ni engineer, but the city has provided us almost siguro lahat halos na equipment na kakailangan yan. And this is recognized by CHED. And the students are not paying any tuition fee. Kaya maganda siya. Okay. Yes, free.
Free siya, walang bayad. And this is open to everyone, not only from Montilupeños. So- Ang ano lang, talagang medyo ang aming admission test ay hindi Competitive talaga. Kasi nga, Okay. that's why so far, yung aming first graduate, actually nag-start lang kami 2018. Yung aming first graduate ng mula 22 hanggang 23, medyo nagwa 100% passing naman kami. Okay. Out of 17 board exams taken, 11 board exams taken, 100%. Maayos yung school. Kaya nga itong pag-offer ng robotics fair is parang ito yung aming extension programs. Okay. Community extension. Libre yung mga workshop, yung mga training na gaganapin dyan sa robotics fair? Aba, kagaling ano ha. Oo. And open ito hindi lang sa mga estudyante, pati sa mga teacher ha? Oo. Walang bayad. Kaya nga sabi ko, ito ay ginagawa namin parang tulong. Okay. Kaya Pero ano to, may Sana pre-registration? Doc, may pre-registration ba tayo or may website kayo na pwede nilang puntahan para makita na nila at siguro mag-pre-register para masiguro na nila yung seats na yung slot na pwede ho nilang ma-avail? yes, meron. Pero yung hindi nakahabol ng deadline, pwede silang pumunta on-site. Walk-in na Tingnan natin, lang. kasi meron pang kulang ng mga slots Okay. na pwede silang makapasok. Oo. Ano, Especially doon sa mga bata. Oo. ma'am, website, ano yung address na pwede ho nilang puntahan? Louie, pakialam mo yung website. Ayan. Okay po. So, Okay. pwede po sila mag-register po no dito sa www.cdm.edu.ph/2024_robotics. Diyan po sila pwedeng mag-register po. Makikita po rin diyan yung previews na nangyari last year po sa 2023 Robotics Fair. So nandiyan po lahat ng mga activities na pwede nilang makita. At Ayan. makita po doon sa mismong robotics fair po natin ngayong taon. Okay. Doc, Dr. Fortuna, thank you for joining us this morning. Engineer Luelito Perolino, para po dito po sa robotics competition and exhibition o robotics fair dyan po sa Colegio de Muntinlupa. Thank you po. Maraming salamat and thank you for inspiring yung pong Thank you, ating Ben. mga kabataan. Salamat po. Maraming salamat po. Magandang umaga. Ayan, Thank you. para ho sa mga magulang, isulong ho natin yung interest ng ating mga kabataan para po sa robotics. Dito ho sa Pilipinas, ang katerbang robot Pero, hindi maalam sa robotics. Mga robot lang. Yung bang sasabihin, ito iboto nyo pagdating na eleksyon ha. Uto-uto naman, papatulan nyo din ang binoboto. Maganda umaga, Pilipinas! Tapos nung nahalal naman, ganitong pagtitibayin nating budget yung uto-uto. Yes sir. Ay, may alas 5:12 ang oras sa buong kapuluan. Huwag natin kalimutan para sa mga naghahanap na magandang investment opportunities. Pinakamura ang granted for occupancy unit ngayon sa buong housing industry. Ito pong inaalok sa atin ng Westchester Realty. Ang Sibera Mabalacan, Sibera Bacolod at saka Samira at saka yung Sibera Prestige. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. With easiest term, 5% lamang pwede pang gives. Yung pong 20,000 pesos unin nyo na all-in down payment. Pwede nang maglipat bahay agad after 7 days ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya para ho sa mga kababayan natin naghahanap din ng magandang opportunity para ho tayong magkabahay, ito na po yung katuparan. Ang mga proyekto ng Westchester Realty. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Yan po yung tatawagan. I-text ho ninyo for reservation. Napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng bagong kotse sa Desembre. Kaya sa Pasko, bago ng bahay mo, bago pa ang chikot mo. Maganda umaga, Pilipinas! Pero sa makalipas ang alas 5 na umaga. Deezer H Facebook, instant may pamasko ka na, may aginaldo ka pa. 1,000 pesos na aginaldo, may pamaskong Noche Buena basket pa. Mula yan sa Deezer H. Lakasan lang makinig sa Deezer H Radio at tutok lang sa Deezer H TV at Deezer H Online.
dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan! Para ho sa mga taga Barangay 178 Maricaban, Pasay City, lakasan nyo ang inyong mga radyo dahil nag-iikot na dyan si Sherwin Alparo. Ulitin natin ha, Barangay 178 Maricaban, Pasay City. Magandang umaga, Pilipinas! Nakapagtala ng record high na 30 billion peso rice tariff correction ng Pilipinas ngayong Oktubre. Sa ulat ng Bureau of Customs Commissioner na si Benvenido Rubio, umabot ng 3.86 million metric tons ang inangkat na bigas ng bansa nitong nakaraang buwan. Mas mataas ito ng 5.12% o higit sa 28 billion pesos na nakolekta sa kaparehong 10-month period noong nakaraang taon. Yan din, mas mataas din ang kabuuang rice tariff correction noong 2023 na umabot ng 29.9 billion pesos. Ang kay Rubio, ang bagtas na ito ng koleksyon ay dulot naman ng mataas na volume ng imports at humihinang halaga ng piso. Samantala, dahil dito kompleto na ang budgetary requirement ng gobyerno na i-bankroll ang ipinapanukalang Expanded Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP simula naman sa susunod na taon. Taiwan government nagkaloob ng 150,000 new Taiwan dollars para naman sa mga biktima ng kalamidad. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angela. Ibinigay na ng Manila Economic and Cultural Office sa Department of Social Welfare and Development ang $150,000 na humanitarian assistance mula sa gobyerno ng Taiwan para sa mga biktima ng Typhoon Christine. Sa isang seremonya, pinangunahan ng MECO Board of Directors ang pagbibigay ng cheque kay DSWD Director Leo Quintilla na siyang Special Assistant sa kay DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ang naturang Taiwanese aid ay tinanggap ni MECO Chair Teloy Garapil mula sa kinatawan ng Wallace Cho of Taipei Economic and Cultural Office. Ang naturang halaga ay gagamitin sa patuloy na pagbabangon sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Christine sa Luzon. Nauna rito, nagkaloob din ng Taiwan noong October 2024 ng 500 metric tons ng Taiwan rice na bahagi ng 2,000 metric toneladang rice sa donation para sa mga biktima ng kalamidad sa bansa. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Tambay na si Sherwin Alparo. Magandang umaga, Pilipinas! 17 makalipas ang alas 5 ng umaga. Si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:20 ang oras sa buong kapuluan. Baka may mga importanteng lakad ho tayo ngayon. Huwag kalimutan magmaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% o isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Namamaspo. Good morning, Sherwin Alparo. Yes, good morning, Kuya Angel. Dito nga sa Barangay 187 ba? 178. 178. Wag mo rambulin. Maricaban, Pasay, hindi pa sumisikat ang araw. Sisikat na ang swerte. Pero mo dahil ang ganda-ganda ng dekorasyon nila dito ng pamasko. May bilin sila rito. May anghel. Andyan si San Jose. Ang hawak, PVC pipe na, oh. Hindi na yung tangkod. Dito meron na si alam ko karpintero si San Pedro, si St. Joseph, si Mama Mary, ayan, si Baby Jesus, andito rin. At yung tatlong hari na nag-alay ng regalo. Pero ito talaga winner natin ngayong umaga. Ay, hindi pala itong Camelio. Ito. Kita maganda ako sa pangalan niyo mo. Ting Forty Talayana.
Tita Bing, kayo po itano dito sa Barangay 178. Opo. Tanong kayo rito. At palagi kayo nakatune sa Tisa Ray. Opo. O man tayo mga angelo, tignan mo pagkaan natin nakita natin yung kanyang cellphone nakatune in sa Tisa Ray sa nanonood ng live broadcast ng Magandang Umaga Pilipinas. At sino naman ang paborito mong announcer tuwing umaga? Angelo Palmones. Si Kuya Angelo Palmones, dahil dyan meron ng 1,000 pesos! Yay! O, di ba may pangalmusal kagad? Siyempre, meron pa, hindi ka na may pinalalmusal dahil magluluto ka na. Dahil meron kang easier each Noche Buena basket yan para sa iya. Salamat po kay Angelo Palmones. At siyempre, meron ka rin easier each umbrella para hindi ka na mahamugan. Kasi nagsisimula ng humamog, no? Nag-uulan na po. Nag-uulan, may hamog, may mga ganyan, di ba? Kapag magpapasko, may hamog. Yan, para maiwasan mahamugan, magpayong ka. Payong. Oo. At ano gusto mong sabihin ko, Angel? Maraming salamat po. Thank you very much din sa iyo, Tita Bing, dahil ang mga nais manalo ng 1,000 pesos, kahit na hindi pa sumisikat ang araw, wala pang araw, pwede kayo manalo basta at makasyon in lang kayo sa Teaser H, either sa inyong cellphone o kaya sa radyo. At syempre, may 1,000 pesos sa Teaser H para sa panalo promo. Aris number 6, Sherwin Battle para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin, at saka kay Tita Bing. Congratulations po sa inyo, ha? Pero hindi ho dyan natatapos ang pamimigay ho natin ng premyo. Ito pa! Mahiwagan tunog! Habang nagsha-shower kayo gamit ang Shield Bath Soap, o kayo naglalaba gamit naman ang Smart Dishwashing, itong ating mahiwagang tunog nagkakahalaga ngayon ng 7,000 pesos. Muntik-muntik ka na po. Nakuha na po yung item number 1. Nakuha na rin po yung item number 2. Magkaiba lang yung sumagot. Yung prinsipyo ng P6 na lang ang hindi pa nila nakukuha. Pero syempre, common sense. Pag nakuha mo yung isang item, nakuha mo yung pangalawang item, alam mo na kung ano yung prinsipyo ng P6 na susundin. Kaya, huwag na muna tayong magbigay ng clue. Basta yung isang item na hinahanap dyan, mahalaga pero hindi basta-basta na ibebenta. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At para ho doon sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, Happy birthday muna kay Japs JP Tor ng RHTV, tsaka si Bobby Cruz ng DCRH Drama. Advance happy birthday naman kay Francis Kuwako. Magbe-birthday si Francis, kailan? Parang may nararamdaman na tayong magpapa-breakfast, sa 21 pa. At saka si Ma'am Eloy Baltasar sa November 20. Ito si Ma'am Eloy. Sigurado magpapakain to. Si Ma'am Eloy pa. Diba, Ma'am Eloy? Happy birthday! Magandang umaga, Pilipinas! At congratulations nga pala sa Bureau of Internal Revenue, lupit din ho ng BIR, Sunod-sunod ang kanilang mga naging accomplishment, sa nakalipas na mga buwan nito pong 2024, Ayan, ang dami, illicit cigarettes with 8.5 billion taxes na kolekta. 636 million unpaid taxes naman nakolekta rin. Diba? Ang daming mga nakukolekta. Tapos kaliwat kanan yung mga raid sa mga illegal na nagbebenta ho at mga reseller ho ng vape. Congratulations sa BIR. Ang tanong na lang, bakit hindi pa rin kayo nakakakota? Sa dami ng mga idinidemanda ho ninyo dyan sa BIR, itong hinahabol ng BIR, yung run against fake receipt. Ang dami ng fake transactions. Ang dami ng hinahabol ng BIR. Bakit hindi pa rin nakakakota? Secretary Ralph Recto, mukhang may dapat kang silipin nga. Magandang umaga, Pilipinas!
Binigyan din ng Pangulong Bongbong Marcos ang malaking papel ng EDCA site sa bansa lalong-lalo na sa panahon ng kalamidad. Ayon sa Pangulo, nagsisilbing staging area ang mga EDCA sites para sa prepositioning ng mga asset, mga materyales at relief supplies. Ang EDCA sites din niya ang pinanggagalingan ng air assets na ginagamit para sa pagpapadala ng mga relief goods at pagkasa sa mga pinsala ng bagyo. Malaking tulong din niya ito lalo't kadalasan hindi madaanan ng mga kalsada, bunga ng mga pagbaha, landslide at mga nakahambalang na mga puno. We were able to do a better job than we would have done otherwise because of behavior sites, other EDCA sites, which we conducted a great many of our behavioral missions to the benefit of those who have been isolated, and they serve the staging areas. Samantala, oras na manalong senador naman sa 2025 midterm elections, tiniyak ni Attorney Jimmy Bondoc na kabilang sa kanyang ipaprioridad ang pagpapalakas ng healthcare system sa bansa. Sinabi ng abogado na malapit sa kanyang puso ang pagbibigay ng abot kaya at dekalidad ng serbisyong medikal sa sambayan ng Pilipino. Nakatunayan, willing umano na maging vice chair po nito ng Senate Committee on Health na pinamumunuan ni Senator Christopher Bongo. Ang kay Atty. Bondoc, ang paglalaan ng sapat na pondo sa healthcare at pagpapalakas sa mga programang pangkalusugan ay magbibigay ng mataas na kamalayan ng mga Pilipino kung paano makakaiwas sa iba't ibang mga karamdaman o mga sakit. Bukod dito, dapat din na niyang abot kaya ang mga gamot lalo't na lumitaw sa isang survey ng Pulse Asia. 99% ng mga Pilipino ang hindi binibili ang nirereseta sa kanilang gamot dahil sa sobrang mahal. Naniniwala din sa Atty. Bondoc na may magagawang gobyerno upang hindi maisantabi ng mga mamamayan ang kanilang kalusugan, lalo na ang mga mahihirap na madalas na inuuna na bilhin ay yung mga ipanlalaman sa kanilang tiyan para sa kanilang pamilya. Si Atty. Bondoc ay kumakandidato sa ilalim ng Partido Demokratikong Pilipino na pinamumunuan naman ng dating Pangulong Digong Duterte. Epektibo na kahapon, November 18, ang moratorium o pagpapatigil sa excavation activities at mga road reblocking at repair sa mga lansangan sa Metro Manila. Layo ng pansamantalang suspensyon sa paghuhukay na mabawasan ang masikip na daloy ng trapiko, tinaasahang pagdami ng mga sasakyan dahil naman sa Christmas season. Pero nilinaw ni MMDA Chair Romando Artes, hindi saklaw ng suspensyon ang flagship project ng pamahalaan, mga repair na katulad ng ginagawa ng DPWH, sidewalk improvement, footbridge project, emergency leak repair ng Maynilad at ng Manila Water Services. Itatayong Combined Coordination Center ng Pilipinas at Amerika makatutulong sa Maritime Regional Security Challenges. Detalye ng balita mula kay Edjal Parosa, RH52. Edjal, good morning. Kuya Angel, positibo ang Pilipinas at Amerika na makatutulong sa mga hamon sa teritoryo ang itatayong defense hub ng alyansa sa loob mismo ng AFP headquarters. Ito'y matapos ilunsad ang Combined Coordination Center o CCC sa opisyal nitong groundbreaking ceremony sa Campo Aguinaldo sa Quezon City. Ayon sa AFP Public Affairs Office, kakanlungin ng CCC ang Command and Control Operations na pinagsamang puwersa ng mga sundalong Pinoy at US Indo-Pacific Command. Sinabi ng AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na mapalalakas ito ang pagtugon ng magkaalyado hindi lamang sa disaster response kundi maging sa maritime security operations. Sa bahagi naman ng Estados Unidos, binigyang diin ng kanilang Defense Secretary na si Lloyd Austin ang strategic na kahalagahan ng CCC para sa pagresponde sa tinawag niyang regional challenges. Opisyal na inilunsad ang CCC pagtapos lamang lagdaan ng parehong bansa ang kasunduan para sa pagbabahagi ng military intelligence sa isa't isa. Ito si Admiral Parusa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edjel. Ay, sa ating po mga kababayan pauwi ng Pilipinas, sa halip na magpasalubong na imported na tsokolate, umorder na ho sa 0919-0955-935 ng Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan. Yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, ang ating po mga magsasaka ay meron ng sariling brand ng tsokolate. Ang Tangerine Chocolate, ipinagmamalaki nila yan, 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan din po ng DUST at ng DTI. Tangerine Chocolate, 100% gawang atin. Kaya sabi po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin naman natin.
Available sa 0919-095-5935. Yung mahigit 10 variants mo ng Tangerine Chocolate po pwede nyo i-verify o alamin sa tangerinechocolate.ph po. Pwede na rin ho kayong mag-place ng mga order nyo dyan. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sa bawat tangkilik ko natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:32 na umaga. Pinas! Alas 5:34, si Ben Estreja ng Pag-asa. Kasama na natin, Benny. Good morning! Good morning po Sir Angel, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. After nitong si Bagyong Pepito, wala tayong inaasahang bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa matapos ang linggong ito. Meron tayong easterlies na umiiral sa malaking bahagi ng bansa. Ito yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean at magdadala rin ito ng mga paulan sa may Caraga and Northern Mindanao. Yung shear line o yung tagpuan ng easterlies at ng malamig na hangin galing sa Hilaga ay siya nagdadala ng paulan sa ngayon sa Batanes and Babueng Group of Islands. At mga pulupulong ulan lamang ang may experience po for the rest of the country, kabilang po ang Metro Manila. Mas madalas po yan pagsapit ng hapon at gabi. Ngayong araw or bukas, posible na po tayo mag-declare ng northeast monsoon or amihan. Pero ito'y nakikita natin, magsisimula pa lamang in the coming days dito sa may extreme northern Luzon pa rin. At yung pagbaba ng temperatura natin plus yung pag-ihip pa nito ay paglakas nito. Ibig sabihin ay maaari tayong makaranas pa dito sa Luzon, parte ng Visayas and Mindanao pagsapit pa po ng Disyembre hanggang sa Pebrero po yan. So yan muna latest mula dito sa weather forecasting po na Pag-asa. Balik ko sa inyo. Saan tumuloy ang tawag dito, Pepito? Patungo po sa ng Hainan, yung malaking isla po sa China, sa southern China. Pero ngayon nandiyan pa siya sa West Philippine Sea. Apo. Okay, sige. At least makakapaglaban na tayo ngayong weekend, Benny, ano ha? Next days po, maaraw talaga. Sige, makakapagpahinga tayo. Thank you, Benny. Salamat po. Si Ben Estreja mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! 36 na makalipas ang alas 5 na umaga, oras na para tayo po ay mag-ultamayo. Ano bang ultamayo? Ang ultamayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration. Ito po ay halal certified. Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. At ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan, kung kaya't napatunayan ng mga dalubhasa na ito po ay talagang napaka-epektibo sa pagtataboy po ng mga toksin sa ating katawan. Ang bawat kapsula po ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po niya na i-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Nasabi po ng mga dalubhasa ay commander ng ating immune system. Kaya sa panahon ho na matindi ang hamon ho ng pagod, puyat at stress, kinakailangan natin ng kaagapay. Iyan po ang ultamayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration. At syempre, pagka magandang tulog mo, magandang gising. Pagka magandang gising, magandang disposition mo sa kinabukasan. Available yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang na galing po sa Theoxis Health Measures. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, mag-text sa 0917-110-6580. Available din po ang ultamayo sa Mercury Drug, Amesco Drug, Passment Pharmacy, John's Pharmacy, at Curamed. Pero huwag natin kalimutan, ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 5:37. Pilipinas! Mahiwagang tunog! 42 makalipas ang alas 5 na umaga, mag-shower na ho kayo gamit ang Shield Bath Soap, ha? At yung mga dishwashing, mga dishes natin, i-dishwashing na yan gamit ang ano to? Ano nga yun? Smart! Oo nga. Kung ano-ano mga sinisenyos yun din gamit ang smart. Para mas maging smart po tayo, eto na po ang ating mahiwagang tunog. Yun. Basta, isang bagay na importante pero hindi basta-basta na ibebenta, yung pong ating isang bagay na hinahanap. Actually, nahulaan na po yung unang tanong, unang item at saka yung pangalawang item, yung prinsipyo na lamang po ng P6 ang ating hinahanap. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text empty space name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At ang masasagot sa atin online
online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha, klaro ha. Yan po ang inyong dapat na gawing inyong gagawin para mapamilang ang inyong sagot. Maganda umaga, Pilipinas! 43 makalipas ang alas 5 ng umaga, hallucination o guni-guni lamang ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang sinasabi nitong bagong attack dog ng Malacanang o administrasyon na sinating Senador Antonio Trillanes Report. Ito ang maikling sagot ni Executive Secretary Lucas Bersamin makaraang hinga ng reaksyon. Papahayag ng dating Pangulo na ang Malacanang ang nasa likod ng panibagong pag-atake ni Trillanes sa kanya. Ano? Ganun na lang. Ano? Opo. Alam mo, mahirap pumatol na sa ganyan. Hallucination na. Ano po, sir? Hallucination. Nagsimula ang hinala ni Mayor Digong na attack dog ng Palacio City Trillanes dahil sa hindi umano ito kikilos ng walang sumusuporta dahil wala naman umano itong pera. Plano namang kasuhan ng libel ni Mayor Digong City Trillanes dahil sa patuloy na pag-atake sa kanya at sa kanyang pamilya. Samantala, no show ang dating presidential spokesperson na si Attorney Harry Roque sa preliminary investigation ng Department of Justice sa kasong qualified human trafficking. Kaugnay ito ng umano'y koneksyon ni Roque sa operasyon ng Pogo Hub sa Porok, Pampanga. Ayon kay Prosecutor Eugene UC ng Department of Justice, nabisuhan naman nila si Roque hinggil sa naturang pagdanig, ngunit wala itong isinumiting counter affidavit. Sakaling mabiguan niya si Roque na dumalo sa investigasyon, re-resolbahin na nila ang kaso base na lamang sa mga hawak nilang ebidensya. Maganda umaga, Pilipinas! Nag-aalok ng 1 milyong pisong pabuya ang House Committee on Good Government and Public Accountability para sa makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa lokasyon at identity ni Mary Grace Piatos. Di ba ang Piatos, ano ito? Chichiria. Ayon kay Congressman Jeffrey Conghun, Vice Chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability, ang halaga ay mula sa ambag-ambag ng mga miyembro ng naturang panel at ng House Quad Committee. Lumabas na pinakamarami ang pirma nitong si Piatos sa acknowledgement receipt na isinumite ng Office of the Vice President sa Commission on Audit para sa sa paggamit nito ng confidential fund sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Plano ng mga mambabatas na imbitahan din sa pagdinig kaugnay ng confidential funds itong si Piatos. Maganda umaga, Pilipinas! 46 makalipas ang alas 5 ng umaga. 48 makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga po sa mga taga-Binangonan ng Rizal. Check ho ninyo yung St. Monique Maleha, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan Rizal, pero pwede din ho yan sa mga taga Metro Manila at mga kalapit na lawigan. Meron ho silang model townhouse na Bianca, 2-story townhouse yan with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. Yan po yung monthly amortization, 30 years to pay. Tawag na sa 0917-719-7908. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya at ang kagandahan nito, pagkagising nyo sa umaga, gusto mo siyempre at sumalubong sa inyo, malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. Yan ang inaalok sa atin ng St. Monique Ballet, the most prestigious project sa Binangonan, Rizal. Maganda umaga, Pilipinas! Crime rate sa Quezon City sa last quarter ng taon bumaba ng mahigit 22% ayon sa QCPD. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzales, RH5. Bal? Yung 22.08% na bumaba ang kaso ng 8 focus crime sa pinakamalaking lungsod sa Metro Manila sa unang kalahati ng huling quarter ng 2024. Ito ang pinagmalaki ng Quezon City Police District sa gitna ng pagsusumikap na maghatid ng kapayapaan sa publiko. Batay sa datos ng QCPD, mula October 1 hanggang November 15 ay nakapagtala ng 187 insidente ng 8 focus crimes kumpara sa 240 mula August 15 hanggang September 30. Ayon kay QCPD Director, Police Colonel Melesio Buslig Jr., ang pagnanakaw o theft ang nakapagtala ng pinakamalaking pagbaba na nakapag-record lamang ng 87 kaso mula sa dating mahigit 100 insidente sa buong lungsod. Sabi ni Colonel Buslig, patunay lamang na epektibo ang mga nakalapag na paraan para maiwasan ang krimen sa lungsod ng Quezon. Ako si
si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Samantala, labuyo tumaas pa ng 100 pesos per kilo. Yung kamatis naman, 40 pesos per kilo dito po sa Maricaban Public Market. Nandun si Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Kuyang Angel, good morning. Tumaas pa ng 100 ang kada kilo ng siling labuyo dito sa Maricaban Public Market sa lungsod ng Pasay. Mula sa 350 pesos noong isang linggo lamang, mabibili na ngayon sa 450 ang kada kilo ng labuyo. Pero mura pa rin yan kung ikukumpara sa 500 hanggang 600 sa ibang pamilihan. Nakisabay rin sa pagsipa ang presyo ng kamatis na nasa 220 pesos ang kada kilo mula sa dating 180 pesos ang kada kilo. Bukod sa mga yan, nagmahal din ang luya sa 190 pesos ang kada kilo mula sa 180 pesos kada kilo noon. Ang repolyo, 40 pesos ang itinaas ang kada kilo, 140 pesos na ngayon mula sa 100 pesos noon. Ang carrots naman, 200 pesos ang kada kilo mula sa dating 190 pesos. Ang Baguio beans, 200 pesos na ngayon mula sa dating 150 pesos ang kada kilo. Habang ang ampalaya, mabibili na ngayon sa 200 ang kada kilo mula sa dating 170 pesos ang kada kilo. Ang kalamansi naman, sumipa rin sa 170 pesos ang kada kilo mula sa dating 110 pesos. Habang ang labanos, 150 pesos ang kada kilo ngayon mula sa dating 130 pesos ang kada kilo. Ang bell pepper, mahal pa rin sa 380 pesos ang kada kilo mula sa 360 pesos kada kilo noon. Ayon sa mga vendor na ating nag-uusap, resulta pa rin ang mahal na presyuhan ng gulay ng 6 na magkakasunod na bagyong tumama at na merwisyo sa Pilipinas. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. HIV Summit tumarangkada sa lungsod ng Caloocan. Detalye naman mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May putag, Kuya Angel. May putag, Kuya Angel. Nagsagawa City Health Department. Common Immunodeficiency Virus Summit. Natin naruhan ng mga opisyan ng mga membro ng Sangguniang Kabataan dito sa lungsod ng Caloocan. Ay may meralong malapitan na yun na aktibidad ito. Nabuksan ang kamalayan at babigyan ng angkop na impormasyon ang mga kabataan na sa kanilang o kanilang may bahagi sa kanilang mga nasasakupang barangay. Kabilang sa mga pinag-usapan sa talakayang ito ay ang katotohanan ng puro-puro tungkol sa HIV, mga paraan kung paano ito maiwasan at maagapan, gayon din ang suportang tulong na kinakailangan ng mga pasyenteng mayroon nito. RH23, Edwin Duque, nagulat sa Rizal sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Oy, pero alam ba ninyo na isa sa mga problema ho talaga, sa buong mundo, kahit may rekomendasyon na ho ang World Health Organization na yung pagpapatuli, yung pagpapatuli, magandang paraan para mabawasan natin ang pagkalat ng HIV/AIDS. Alam ba ninyong 38% lamang ng mga lalaki sa buong mundo ang nagpapatuli? San Katerban po, Oo, ang Pilipinas po ay 91.7% ang kabuang circumcision. Pero out of 237 countries and territories sa buong mundo, mabibilang, kinahon niyo yung mapa, mabibilang ho dyan kung ilan lamang ho yung talagang mga malalakas ang loob na magpatuli. Grabe yun, at karamihan sa mga bansa sa Europa, may built-in condom. Dr. John D. Flavier, paano ba natin aasahan sila na magpatali? Magpatuli nga. Hindi ho nila magawa. Yung ba kayong magpatali, hindi, yung iba naman daw kasi dahil sa traditional practices. Tsaka yung iba naniniwala na kaya ayaw nilang magpatuli dahil kawawa naman daw yung bata. Baby pa lang pinahihirapan na, sinasakta na. Dami, pero karamihan nito yung nasa mga Middle East countries yan, mga nagpapatuli. Sa Sierra Leone, sa Africa, 96.1%. Somalia, 93.5%. Kasi nga po, naniniwala itong mga bansang ito doon sa rekomendasyon ng World Health Organization na ang pagpapatuli ay makatutulong para mabawasan ang impact ho ng HIV/AIDS. Ayun, mabilis na pagkalat ng HIV/AIDS. Hala, sa Kiribati pala, daming potso.
1% lang ang nagpapatuli. Dami, oh. Ang mga European countries, takot sila magpatuli. Teka, ha? Ano lang yung mga medyo matataas na ayun, Cameroon, African din yan. Chad, African, Caucasus, ayun, may 99%. Congo, Comoros pala. Ang Congo, 97%. Pero yung mga bansang Sweden, Switzerland, sa Europe, bibihira sa kanila magpatuli. Indonesia, 92.5%. Iran, 99%. Iraq, 98%. 98.9%. Ayun, siguro dun, takutan, Maganda umaga, Pilipinas! Ay, nako, ang daming mga ito pa, West Bank, 99.9%. Gaza Strip din, 99.9%. Ang bilang po ng mga nagpapatuling kalalakihan. Masaya naman si Senator Bongo sa resulta ng panibagong senatorial survey ng Tangerine matapos na pumangatlo siya sa ranking. Sa senatorial survey ng Tangerine na nilihukan ng 2,400 respondents na isinagawa nitong November 6 hanggang November 9, nakakuha si Go ng 50.13%. Iginit ni Senator Go na patunay ito ng kanyang consistent sa performance sa pagsaserbisyo sa publiko na labis naman niyang pinagpapasalamat. Nangako din ng senador na hindi niya sasayangin ang oportunidad na ibinibigay sa kanya. Patay ang isang kandidato sa pagka-vice alcalde sa South Cotabato ng pasukin nang hindi pa nakikilalang armadong mga lalaki ang kanyang tirahan sa bayan ng Tantangan. Kinilala ang biktima na si Jose Bobot Osorio, dating chairman ng barangay Bukay Paita. Tumatakbong vice mayor sa ilalim ng tiket ni dating Tantangan Mayor Benjamin Figueroa. Natagpuan ng dugo ang katawan ni Osorio ng kanyang kaanak sa loob ng bahay nito at karinderya bandang alas 5:50 na madaling araw. Pinaniniwala ang itinumba si Osorio noong linggo, ngunit na nito lamang Lunes na madaling araw natuklasan ang kanyang bangkay. 6 na basyo ng bala ang nakita sa crime scene. Buenos dos, bago po mag 2x2 at ACS Balita. Angel po si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Pantanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Thomas Mann. Ang sabi po ng political critic na si Thomas Mann, tolerance becomes a crime when applied to evil. Kami nakikita daw tayong mga karahasan o mga evil works na nangyayari sa kapaligiran at kinukonsintiho natin, ang tolerance daw po ay may tuturing na isang uri ng krimen. Galing happy birthday kay JJap sa JP Tor ng RHTV at Mabi Cruz ng DCRH Drama. Advance happy birthday naman kay Ma'am Eloy Baltasar at kay Francis Cuaco. Mukhang wala pang nagpaparamdam kaya pinaulit ni Malu Cabral. Maganda umaga, Pilipinas! 1 minuto na lamang, 2x2 na ng umaga.